So, ano to, job application. By the way, I'm 43 years old. Welcome back again to my channel. For today's video mga kasyudala ay seryosohang vlog na naman sa araw na to at yun ay ang usapang OFW. So syempre mga kasyudala, mga kasama ko ulit ang aking kasamahan. Welcome to my vlog, Ate Helson. Thank you for coming here. Alright, can we start Introducing yourself. Introduce yourself. So, ano to, job application. So, I introduce myself. My name is Redan Rodriguez. But he call me Red. Red as red na red. So, how many years you're here in Doha? By the way, I'm 43 years old. By the way, maybe I am almost 9 years here in Doha. So because I came here last 2015 July. So how many years? I don't know, almost 9. I think, yeah, 9 years. Yes. Oh, so here in Doha, your first country that you work here? No. Tama yung English ko! Yeah. Hala, magaling mo na mag-English ba yun? Oh my God! Mas maganda ito kasi nakakasa yung pagka-English natin. Okay. No, I mean, before, when I was 21 years old, I went already to Japan. So I was, my job is, I was an entertainer as a group dance. Wow! We are group dancers. So I worked there for almost 2 years. So 4 times. So 6 months, almost for 2 years. But sad to happen is, in-stop nila yung Japan. So kaya di na ako nakabalik sa Japan. Yun na. Okay, next question. Yes. Okay, can you give English us... naman. Yes! English again. So we're speaking dollar here. Okay, we're just like a Taglish. Taglish. Okay. Can you give us like we have a bad experience and good experience here in Doha? Experience like can you give us some example or for the good experience here for as a OFW here in Doha? So what I will start, the bad or the good? It's up to you. For me, really is I came here in Doha is so blessed and good experience to me. You know, I have meron akong trabaho, nakasupport ako sa pamilya ko. It's very, very blessed. You need and good tissue? experience, of course. Of course, syempre in life, hindi naman talaga maiwasan na hindi naman tayo perfecto na pagkatao, no? So, lahat naman meron talagang mga struggle. Pero, in the help of prayers and tiwala sa sarili, nalalampasan din yun. So, ang siyempre, of course, I came here to Doha as my work is cleaners, you know. I work in one of the slimming company. Then after struggle yon kasi after 2 years
kailangan namin makakuha ng release para makalipat kami ng ibang work. So thanks God naman na pinag-fight namin yun ang mga kasamahan ko para makakuha kami. So yun, binibless kami ni God at nakalipat kami sa malaking hospital. Malaking hospital naman. So yun, nag-work ako almost 3 years there as for the what call this one, material management, like that. Then sad again kasi dumating yung pandemic, yung COVID-19. So ang daming tinatanggal ng mga staff. So isa ako doon sa natanggal. So blessed din kasi after that nakapasok ako sa isang nursing services. So I was a caregiver there. So blessed ako kasi hindi na simula nung natanggal hindi na stop yung time. Nakahanap ako agad ng work. So hindi madali kasi as staff or nagwo-work ka sa isang nursing home, mahirap. Pinakamahirap. Every client, syempre, every client mo, kailangan mo araw-araw parang palagi kang may kaba. Kasi syempre, pupunta ka sa bahay, hindi mo kilala yung mga tao, merong mga may mga employer, may mga madam na mga arte, hindi mo alam kung ano nasa sa isip nila. Para sa iyo, tama yung ginagawa, para sa kanila, hindi. So, ang hirap mag-adjust, Pero so blessed din ako kasi sa unang employer ko na inassigned ako, they are good family. Eventually, they are the twins, the kids is twins, so it's okay, even tired, but your employer is good, it's okay, it's fine. The worst I experienced is I had what call this one? Yung Tagalog mo na lang. yes. Nahirapan ako dun Tagalog Parang mo na lang. iyak na ako sa story ko eh. Nagka-problema ako doon kasi ginawan ako ng storya doon sa yung mahirap kasi pag gano'n ang trabaho tapos may mga nagtatrabaho sa bahay, parang may inggit, gagawan ka ng istorya, sasabihin doon sa amo, siyempre, sinong paniwalaan? Sila ang nakakasama ng matagal, ikaw hindi. So yun, ginagawa na ako ng problema, nagreklamo sa pulis daw, parang gano'n, na-depress ako noon that time. And after na-overcome ko din, kasi pinipray ko kay God na i-help niya ako. Ayan, yun. And after na-overcome din, nalipat na naman ako sa ibang employer, ganyan, tapos nilipat na naman ako. Madaming experience. Pero the worst talaga yun. Kasi parang almost ko parang iba talaga pag depression pala, no? Kasi parang gusto mo parang hindi ka makahinga, gusto mo mamatay, parang ganyan. Pero it's not, a solution for the problem. So after that, until natapos ko yung 2 years ko sa home care, at fight din ako noon para makakuha ako ng release, para makalipat na naman ako. I was so blessed kasi nakilala ko yung isang kaibigan na ginawang instrument ni God na ako makapasok sa trabaho ko ngayon na I'm so blessed talaga. I'm so blessed sa may-ari. I'm so blessed sa taong tumulong sa akin na hindi ko talaga makakalimutan until the end of my life. Charot. Ano na yun Grabe na yun. Talaga, siyempre. Kasi siyempre sa sitwasyon ko, although I'm not degree holder, I mean that one, I'm just study here in Doha for vocational. So, as a nursing assistant. So, God is good that pinakilala niya sa akin yung tao na yun, true friend, na yun ang nakatulong sa akin where I am now.
That's why I'm so blessed, I'm happy, and so thankful to the owner of the company that I work now to giving me a chance and to believe in my capacity to work. English yun Yeah. To work in his company. Parang ganun sa English mo yeah, so that's why I'm trying, I will do my best to give also my what call this one, my effort and my knowledge to the company, so I can help also the company to grow. English yan! Yeah. So, last na. Okay, last na to ha. So, ano naman ang may advice mo sa mga nagpaplano pa na mag-apply dito sa Doha bilang OFW? Or abroad. Or abroad, yan nga. Yeah, for me, mapapayo ko lang sa mga baguhan na mag-apply. Kasi ang dami na natin ngayon naririnig sa mga social media na nare-reklamo, hindi kaya, pagod, maraming trabaho. Of course, before mo yan i-decide sa Pilipinas pa lang, isipin mo talaga, ibang bansa ito, hindi to Pilipinas na kung gusto mong humiga, higa ka lang. Kung gusto mo, ayaw mo magtrabaho, okay lang. Kasi nasa Pilipinas ka, madali ka lang makauwi. Abroad ito, ang layo, ang mahal ng pamasahe. Kahit magkasakit ka, magtrabaho ka. So yun ang isipin sa mga baguhan na gustong mag-abroad. Isipin nyo na million times kung kaya ninyo, kung kaya nyo, kailangan higpit sinturon talaga ang pagdesisyon ng mag-abroad. Kasi talaga walang trabaho na hindi pagod, no? Kailangan talaga sakripisyo, tiyaga. Kailangan talaga ang pag mag-abroad ka, hindi mo isipin na, oh, ang daming utos ni madam, ang daming utos ni ano, ang daming trabaho. Siyempre, nag-abroad ka. Yun na yun eh. Yung decision mo na yun na mag-abroad ka. So, andyan na yan. Complete na yan. Dito sa Pilipinas, wala kang trabaho, mangarap ka mag-abroad. So, andito ka na sa abroad. Kung nandito ka na sa abroad, ibigay mo yung best mo para sa pamilya mo. Ibigay mo yung best mo para sa employer mo na nagbigay sa iyo ng trabaho. Yun lang. God bless. Tagalog yun, ha? So yun na nga po mga kasyela, dito ko na nga po tinatapos ang aking vlog for today. Naway nagustuhan niyo po ang aming interview ng isang OFW at yun ay si Hilason! So yun na nga po mga kasyela, i-follow niyo po siya sa kanyang YouTube account, Hilason Red Rodriguez, FB account, Clark Raiden Rain, TikTok account. same Clark Raiden Rain. So yun na nga po mga kasyalay, follow po natin siya at please don't forget also to follow me also. This is my YouTube channel account at please don't forget also to click the bell button para updated ka po sa aking mga video. See you in my next vlog mga kasyalay. See you na part 2. Bye.